Welcome to my channel. Ngayon po, ang ating vlog ay may kinalaman sa marriage license. Again, kinuha ko na naman yung 5 mga important questions or comments na dapat natin sagutin para mag-guide kayong mabuti sa pagkuha ng marriage license. Okay. Number 1, magkaiba po ang address ng parents namin. Hiwalay po sila. Ano pong ilalagay na address sa marriage license? Okay, kung ano po yung totoong address, yun po ang ilagay ninyo. But, if wala na po yung magulang or deceased na po or patay na po, don't place any address. Just write deceased lang po. Okay? Pero kung magkaiba yung address nila, still living, buhay pa sila, it's okay to write the address kahit magkaiba po yan. Importante po, totoo yung informasyon ninyo. Okay, pagkuha po namin ng marriage license, second question na po ito. Pagkuha po namin ng marriage license, meron po ako, may pinakuha po sa akin na parental advice. Okay. And then, parental consent naman sa mapapangasawa ko. Need po ba itong ipanotaryo? Opo naman. Okay, please ask the LCR, where's the nearest pinakamalapit po na notary? So, para ma-guide kayo. Kailangan po yung inotaryo, syempre. At huwag nyo pong kakalimutan, hindi po magpo-process ang inyong marriage license kung ito po ay wala. Kasi ito po ay part ng requirements. Okay, number 3. Ano po sagot sa degree of relationship of contracting parties? Ito, lagi maraming nagtatanong nito. Minsan nakaka-receive ako ng 3 to 5 messages ng nagpi-PM. Ito lang po ang nagiging questions po nila. Ano po ang sagot sa degree of relationship of contracting parties? Okay. Ang sagot po dyan, kung hindi po kayo magkadugo, magkamag-anak, magkadugo, first, second degree, fourth, fifth, sixth, just place an A or not applicable. Pero kung kayo po ay magkamag-anak pero malayo, let's say third, fourth, fifth, pakilagay lang po. Okay? Para maayos po yung pag-fill out natin. Okay, kaapat, patay na po ang nanay ko, nakakulong po ang tatay ko, nakatira po ako sa tiya ko. Pwede po ba siya na pumirma sa parental advice ko? Pwede po ba yon? Okay, since patay na si nanay, syempre hindi po makakapirma, lagyan nyo na lang po ng disease. Okay, kung nakakulong po ang tatay at hindi wala kayong contact or kung magkaroon man kayo ng contact, napaka-rare. Minsan lang, okay. Si tiya po ang tatayo po ninyong advisor o siya po ang pipirma sa parental advice. Okay. Pwede naman po magsabi ng totoo sa LCR kung ano po ang sitwasyon ninyo. Okay, pero syempre tatanungin kayo, gaano na po kayo katagal dun sa inyong guardian? Kasi lalabas si tita ay guardian. So, kailangan masagot nyo rin po yung gaano na kayo katagal magkasama, mula ba nung naulila ka, mula ba nag-high school ka, mula nag-college ka. So, kailangan ma-determine din po yun kasi tatanong po yan sa inyo para siya ay mag-qualified na guardian ninyo. Okay, ikalima, dual citizenship po ang meron ako. US po at Filipino. Ano po ilalagay ko sa citizenship ko? Okay, you can place it dual. Wala namang problema. Okay? Kasi yun naman yung totoo. US citizen kayo. At the same time, you acquire also, yung US citizen, you acquire US citizen, and of course, yung Filipino is retained. So, okay lang naman po yung walang problema doon. But, if you place US citizen, hihingan pa rin po kayo ng legal capacity to marry. Okay? And of course, kung kayo naman po ay Pinoy, hahanapan pa rin po kayo ng CENOMAR, which is Certificate of No Marriage. So, parang lumalabas, dalawa nilagay nyo, dalawa rin po ipipresenta nyo to prove na kayo po ay single pa. Or, kung kayo nasa US naman, kung kayo po ay divorce. Okay? Kasi dyan po, may state or masasabi natin kung ano po ang kalagayan ng pag-aasawa ninyo. Nakapag-asawa na ba kayo dati? Ano po naging status? O wala pa po kayong napapangasawa before? Nakalagay din po dyan yung status. So, pareho nyo po siyang gagawin since acknowledge nyo naman po yung dalawang citizenship. Ayan. Yung mga tanong po na yan sa CENOMAR, sana maraming makapanood nito kasi paulit-ulit lang po itong tinatanong. Halimbawa po last year, nasagot ko na siya, ulit-ulit yung tanong the next year. Missing a months lang, tanong na naman uli siya. Okay,
sana maraming makinabang dito sa topic ng Senomar. Okay, kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Please hit the bell button, share and like our videos. Thank you so much.